Morning mga friend. Ang message natin ngayon is about sa ating sakit, no? Kaya sa ngayon ang ng Philippines is very hot, no? Kaya ang mga common na mga sakit natin dito ay ang high blood pressure at sakit sa puso. Yan ang dapat natin malaman kung ano ang ating gawin para hindi tayo magkasakit. Kaya may example ako, ang aking kaibigan. Kasama ko ito sa City Health, no? Nagtrabaho sa Chilay City. Ang isa, February ay namatay sa high blood pressure. Ang amin bintik, 3 ng stroke, hindi na siya nakasalba, no? Namatay na siya. Kaya ika-3 nga stroke niya. Itong April o March, last week na March, ang midwife namin, no? Na matay sa heart attack naman, no? Yan ang dahil sa init siguro na hindi natin makayanan ng may sakit ng sobrang init, no? Kaya yan ang ating pag-usapan. Kaya matagal pa ito siguro ang init na ito. Kaya para tayo ang hindi mabiktima ng sakit na ito, no? Ano ang ating dapat malaman, no? And, sa ating blood pressure, no? Na kailangan wag natin pabayaan. Kailangan bumili tayo ng ng blood pressure natin at mag-prepare na tayo ng mga gamot sa high blood. At kung na medyo mataas ang blood pressure, no, ng mga 160 over ang higher na, no, over 160, no, over dyan ng above na, no, 100 o higher dyan. Wag na tayong magpabaya pa, no, papunta na tayo sa hospital o sa doktor, no, kay para malaman natin kung anong mabuti nating gawin. Kay mahirap na katulad ng kaibigan ko, marunong siya hindi niya kailangan ng doktor, kaya yan namatay. Mas may very bright ang doktor sa atin kung parte sa sakit. Kaya huwag na natin tayo-tayo lang. Sayang ang pera. Ang pera makita natin, pero ang buhay natin mahirap nang ibalik. Kung wala ka na dito sa earth, mamatay ka na, no? Kaya yan ang kailangan natin na pagbigyan ng atensyon. Sa ngayon, gawin natin ang mabuti para hindi tayo magkasakit ng ganito, mag-stroke, no? Kaya kung ma-stroke ka, kung hindi ka na makasalita, kaya ang may napiktuan ang tang mo, at saka paralyzed, wheelchair ka na lang, parang buhay na buhay ka pero patay na, no? Kaya part ng katawan mo namatay, na paralyzed na. Kaya hindi natin pabayaan ang sarili natin. Always check ng blood pressure. At kung medyo daw hindi na makontrol, ipunta agad sa doktor o pa-admit sa hospital. Kaya yan ang makasalba sa buhay natin. Ang pera ay makita natin ang buhay natin, ang kailangan natin
huwag pabayaan. Kaya mga friend, ano ang gawin natin kung blood pressure natin, what you need to know about ang blood pressure natin. Alam na natin, monitor your blood pressure. Yan, ang kailangan natin, may prepare tayo na pakuha ng blood pressure natin, na matingnan natin agad. Kaya mahirap naman ito kung tayo lang ang dalawa itong ating bantayan, low kag high blood pressure. Ang ating naramdaman makatulad lang kung kisa ng sakit ulo mo, dizziness o kung ano dyan, makatulad. Kaya hindi tayo pwedeng mag-inom ng gamot para sa high blood. Kaya baka low blood ka pressure, delikado naman dyan, baka ma-hospital ka kung ikaw mismo hindi pa nagpa-check ng blood pressure mo. Kaya important ay pa-check ng blood pressure at ang gamot natin sa high blood. Wag yan. Everyday. Nandyan sa bahay natin yan, ha? Kaya yan ang ating bantayan, ang ating blood pressure. A person said ng hibing blood pressure, there is ng permanent high blood ng may dyan na ang kaya nila which can 190 o kung ano dyan ang blood pressure, kaya mga 200 o kung ano, kaya yan ang may mga pamilya na ganyan, ang ilang mga blood pressure mas mataas gadi within the kung ano ang atin prepare for blood ng within the arthritis. This is ng low or high, kaya yan din sabi ko sa inyo, hindi tayo mag-inom agad ng gamot. Kuhan mo na ng pa-check ng blood pressure. Kaya hindi natin alam na low pala tayo. Kaya huwag kayong kayo na ang maghusga na normal natin 120/80. Yan ang tandaan natin, 120/80. Hypertension ang 140/59, That's 90/99. Yan, hypertension na yan, ang hypertension 160 or higher, 100 or higher stage to moderate to severe na yan. Yan ang ating bantayan sa ating blood pressure. Kailangan mag-check tayo always, wag nang pabaya-baya, wag nang recommend i-recommend for follow based on initial blood pressure reading, blood pressure reading natin. Kaya yan, primary versus secondary high blood pressure beware of if life costly hypertension of white cold hypertension. Beware of
white coat hypertension. Yan ang atin ng anuin, no? Na hindi tayo ma-stroke, na ma-paralyze tayo kay nang sad ka na always. Kay hindi ka na makapunta sa kung saan, diyan ka na lang sa bahay. Na kung mapalaboratory tayo, ang kailangan natin ipa-check up, complete blood count, no? Ang number 1 natin. Ang number 2 natin, serum, potassium, calcium, to check ng electric ng shortening, no? Ang number 3 natin, fasting, blood sugar, kung may kayo, may diabetes kayo, ng creatinine to check kidney complication sa mga may kidney na dialysis. Ito ang ating kailangan, no? Creatinine check up to ng kidney complication, ng food ng total cholesterol, HID, LID, and triglycerides to check all the rest, no? Yan ang ating ipa-check. 12 lead HCG to check the heart disease. Kaya yan ang ating gawin. Magpa-check tayo kay para malaman natin kung saan yan nagkusa atin ng high blood na yan, no? Kaya yan ang important, ang sa check up tayo sa laboratory. First aid for high blood pressure, make sure that the blood pressure reading is correct, no? Nang hindi palagpat lang. Correct yun. I-check uli kung daw medyo daw hindi mo pa sigurado, no? I-check uli, no? Na yan ang gawin natin. Be deep, if the patient has ng maintenance medicine for high blood pressure, let him take it, no? Kay parang makatulong, na you can usually give the patient medicine for high blood pressure if the following ang ating pag-check up, take medicine na agad, the use na first aid and medicine to lower the blood pressure. Yan ang gawin natin. Kaya ang gawin natin sa ngayon, ang gawin natin sa nga hindi tayo magkasakit ng high blood. Ito naman ang ating ito naman ang gawin natin. Ang pagkain naman sa ating mga hindi tayo magka-high blood, no? Yan ang gawin natin kay para tayo na safety tayo. Kung ano ang nagpa-high blood na pagkain sa inyo ay huwag nyong kainin. Kay yan ang makapadelikayot paralyze sa inyo. Kaya makain ng pinakamasustansyang pagkain.
huwag kayong kumain ng nagpa-high blood sa atin, no? Na mga berting gulay, no? Yan ang gawin natin, no? Matatabang isda, yung kumain ng mga kamatis o ng citrus fruit tulad ng kalamansi, ruwa o dalandan. Yan lang ang atin, di tayo pwede sa mga naka-high blood na pagkain. Mga saging, bawang, mansanas at mangga at luya, oatmeal ng kamuti at wet red, tukwa, yan ang ating mga taho, yan lang ang atin pwede sa atin. Huwag tayong mga baboy at saka meat o pork, no? Yan, iwasan natin yan, no? Sa isda, na buko at buko juice, yan lang ang ating ating pwedeng makain. Huwag mo nang sa ating pinakain, kaya ang kailangan natin ang hindi tayo ma-stroke, kaya ang pinaka delikado sa atin, kay yan ang dalawa ang ating mapuntahan diyan, no? Yang ang cementerio o ang sa wheelchair tayo. Kaya yan ang ating sa ngayon muting init, yan ang ating yan ang ating bigyan ng atensyon, no? Yan ang i-focus ang ating kay kung ang lahi natin mayroong mga kung ano ang mga manang family mo may high blood na mga sakit o dyan na may diabetes, yan acquired yan, no? Akwan na yan, na yan hindi na yan, kay ang acquired kung na mo lang sa pagkain, no? Kaya yan mga sakit ng mga ating mga parents mula sa mga grandmother natin na may lahi sila ng mga hapo, no? Ng asthma o high blood pressure, na diabetes, yan. Kaya yan ay atin kailangan na bantayan. Dalan natin i-focus ang atin nga atensyon. Kung stroke tayo, may isang cause naman tayo, no? Nga ma-heart attack tayo, no? Kaya kung bantayan din ang ng heart natin, let us look at the fact, no? 50% of all heart attack patient is before it the hospital, no? Yan ang kay heart attack yan. Pag attack ng heart, yan nga ang nangyari sa member of the family namin na heart attack, namatay agad. Kaya hindi na nakarating sa hospital, kaya matagal ang ambulansya. Kaya pagdating dito sa amin,
sa ano palang road papuntang ospital, namatay na. Kaya yan, only average person will wait 3 hours before asking to help during heart attack. Kailangan hindi yan. Agad nang i-ano sa hospital, tricycle lang dyan, ikarga mo na, huwag na ambulansya kung matagal pa. Kaya siya pa ang mag-cause na kamatayan, no? Kung siya na ang ambulansya, isa lang, maraming tao sa lugar ninyo, hindi lang ikaw ang nagkasakit. Kaya hindi naman kuwan kasalanan ng ng kwan dyan, ng ambulansya, no? Gani, ng studies show that the donor o patient ng mag-blood para sa hospital mag-cause ng na death siya pagdating sa hospital. There is early a life-saving drug procedure and could save the patient life up to give with or few hours of a heart attack. Na kung may gamot siya para sa heart, ipa-take mo na, no? Okay, para nga magapan natin, no? Risk factor and symptoms, no? Yan ang malaman nyo na kung ano ang ano, pag sabi niya sakit ang heart niya, ang ano niya, huwag nang para no? Kailangan na natin idala na siya sa hospital. First aid for heart attack, ano ang gawin natin para masalba natin ang pasyente natin? Call the doctor of hospital and for an ambulance. Bring the patient in the nearest emergency room, no? ng emergency room immediately. Huwag nang ano pa kung saan, mangkot-mangkot pa. O kung punta na sa emergency room, sit the patient comfortably and in 15-degree angle rest. Then feet on the footstool. Na yan ang gawin natin nang listen tight clothing kung na mga cloth siya moda na ngayon na ang mga nang hindi na medyo malaki ang baro, no? Kaya yan ikuha natin ang mga nang keep ng the patient ng clothing, remove a necklace and loosen belts and pants, no? Keep the patient relaxed. Yan ang gawin natin. Remove ng necklace, neckties and loose belt and pants, no? Yan ang gawin natin, no? Be calm the patient. You can instruct him to breathe slowly and deeply. If the patient has maintenance ng medicine like chest pain, then have the patient take it. Ano natin ipatake, no?
the patient, general ng names, include mga medicine natin, no? Ngalan ng mga medicine. The best first aid medicine for a heart attack is aspirin. 325 ang tablet or ng tablet of aspirin 80 milligram. Ayan, tablet. This can help ang stabilize the blood clot and inside the heart and heart, no? Arteries, yan ang gawin natin. If you know how you can monitor the blood pressure and heart ng rate of the patient, take mo na apply mo, gawin mo. Finally, bring the patient in a hospital quickly for further treatment to ng observation at the latest place and the patient, no? Kaya prevention for heart disease, control and reduce your risk factor for heart ng disease. Treat and control high blood pressure mo, high cholesterol and diabetes, and take your maintenance, no? Wag mo yan everyday, maintenance tayo. Kaya yan ang sundin natin, huwag kalimutan, huwag matamad-tamad. Kaya tayo din ang magdusa, no? So, maparalas na tayo, hindi na tayo, sad na lang ta always, hindi tayo masaya, kaya huwag na lang pabiyaan, no? Everyday, huwag i-take na natin yan, no? Quit smoking, avoid exposure to second hand smoke, kaya huwag na. Yan ang ating kailangan, no? Kaya yan ang i-eliminate natin ang smoking, kay baka pa ng heart natin, baka pa heart siguro lose weight, or kung overweight tayo, magpa-lose weight tayo, kay isa yan ang cause na heart attack tayo. Know your ideal body weight. Yan ang ating eat ng food na hindi blood pressure sa atin, no? And limit your alcohol intake. 1 drink a day maybe okay, but 2 or more, delikado na tayo drinking. They may have your heart, no? Hindi na kaya ng heart natin yan, kaya wag na natin nang ang ating na sarapan tayo, kaya tayo din ang magdusa ko, heart attack tayo, no? Ayan, occurs because of several years of unhealthy lifestyle. So take the necessary step to reserve it now. Ayan. Kaya yan ang gawin natin. Ha?
Mga friend, huwag sa ngayon, huwag tayong magpabaya sa sarili natin. Yan ang gawin natin kay yan ang makatulong sa atin. Ang mga health tips natin dito sa book na ito na sa amin ito sa City Health na ginagamit namin sa mga taong natulungan namin. Yan, no? Longer, no? Kaya yan, mga friends. Yan ang mga advice namin always kung punta kami sa mga barangay. Yan, ang lecture namin sa mga taong na gusto namin tulungan na hindi magkasakit ng heart attack at ma-stroke. Kaya mga friend, alam nyo na ang ating gawin sa ngayon tag-init, kung ano ang kailangan nating gawin para hindi tayo magkasakit, no, na high blood at ang high blood at ng heart attack sa ngayong panahon ng tag-init. Mga friend, alam nyo na yan ang important. Ay may may example na tayo sa mga kaibigan ko na sa sitel na nagtrabaho. Alam na ang lahat, kaya ang aming trabaho, pero pabaya sa sarili at nag ng pera nasayangan ng pera ang maibili ng mga gamot, bayad sa doktor, yan ang pagkamali nila na napunta sa kamatayan nila. Yan, marunong silang magtulong sa mga tao na nakatira sa lugar na nasan sa kanila, pero ang sarili nila ay hindi nila tinulungan. Kaya yan pala ang ako, dyan din ako. Masaisipan ko ibang tao, hindi kaya ang sarili ko. Kaya yan ang unahin natin, ang sarili natin. Kaya kung ma-paralyze tayo, sino ba matulungan ba ng iba tayo? Kaya sa bahay tayo natin, may problema din sila, kaya hindi sila makatulong sa atin. Kaya tayo mismo ang tutulong sa sarili natin, no? Gawin natin ang narinig natin dito sa message natin, na gawin natin sa atin sarili para hindi tayo magkasakit. Hindi lang hindi magkasakit, kundi hindi ka mag-inutil o paralyze o sa sementeryo ka papunta. Kaya mga friend, sa inyo, i-apply natin sa buhay natin to, ha? Kaya very good ito. Kung may na kayo, may sakit na ganyan, sa doktor, ang schedule dyan, huwag tayong absent. Punta tayo kung na-schedule na ni doktor. Punta kay siya lang makatulong sa atin na matagal pa tayo dito sa earth, mahaba pa ang buhay natin. Kaya, my friend, yan ang ating topic ko sa ngayon, no? Kaya salamat sa pakikinig nyo at mahal ko kayong lahat. Sige, thank you very much.
Love you.